to be like God in righteousness and holiness. Amen. So, pag inaccept mo na si Jesus, unti-unti nang nababago yung dating ikaw, mga kapatid. Unti-unti nang nakatanggal yung dating nagagawian natin. Dating nagagawian mo. So, ganito yung ginawa ni Paul. Ganito yung ginawa ni Paul sa mga Christian. Dito, binago niya yung mga dating nakagawian nila. Kaya sabi dito, get rid of bitterness, rage, anger, at mga iba pang nakasanayan ng kaugalian nila, because those things don't fit in life of a Christian. Because those things, mga kapatid, don't fit sa buhay ng isang tao na nabago na sa grasya ng Diyos. Amen? Kayo mga kapatid, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, nabago na ba lahat? Nawala na ba lahat ng anger dyan sa puso mo? Nakapagpatawad ka na ba lahat? Totally forgiven na ba? Kasi kung hindi pa, this is for you, mga kapatid. Sabi sa Matthew 18:21-22, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sinned against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Amen. Amen. Marami sa atin, hindi porket Christian, hindi porket die-hard Christian or pastor, ay perfect ang forgiveness. Do you agree? Amen? In fact, marami sa atin ang nag-i-struggle ngayon sa forgiveness. Amen? Amen. Ang nakakatuwa, mga kapatid, sa totoo lang, alam natin ang benefits ng forgiveness. Alam natin ang makukuha nating benefits pag nagpatawad tayo. Amen? Gumagaan yung pakiramdam natin pag nagpatawad tayo. Nagkakaroon tayo ng peace of mind pag nagpapatawad tayo. Lumulubag yung puso natin pag nagpapatawad tayo. Amen? Nawawala yung stress pag nagpapatawad tayo. Nawawala yung anxiety pag nagpapatawad tayo. Ang daming benefits na makukuha pag nagpatawad tayo, mga kapatid. Amen. Alam natin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, we ought to forgive one another. Pag sinabi natin ought, it is a must. It's a must. It is God's command, mga kapatid. It is God's command na kahit na-offend tayo, dapat tayo magpatawad. Amen? Pero paano nga ba magpatawad? Gusto kong magpatawad. Lord, gusto natin magpatawad. Amen? Gusto natin. Kasi sinabi ni Lord yan eh. Pero paano? That's why, ito si Peter here. Ito si Peter nagtanong. Nagtanong kay Lord. Nagtanong kay Lord na baka ganun din yung tanong mo dyan. Ganun din yung tanong mo sa katabi mo. Paano nga ba magpatawad? Gaano ba
kadali magpatawad? Gaano ba kadami magpatawad? Kailangan ba 7 times 7? Kailangan ba may number pag nagpatawad? Kailangan ba may numero pag nagpatawad? Kailangan lagyan natin ng number pag nagpatawad? No. We're just human. As a human, mga kapatid, pwedeng lagyan ng numero ang pagpapatawad. Pero sabi ni Lord, pag nagpatawad ka, 70 times 7. Which is, pag tinimes mo yung 70 times 7, pag tinimes mo yun, it's 490. 490. You know what, mga kapatid, yung 490 na yan, pag i-research natin, sa Bible, 490 is, unlimited. 490 is unlimited. So, ibig sabihin, forgiveness is without limit. Walang limitasyon. Amen? Na kahit ilang beses or kahit gaano kasakit yung ginawa nila sa iyo, ang sinasabi ni Lord, magpatawad ka. Magpatawad ka. Pero paano po ang forgivable? Paano po ang forgivable yung ginawa niya sa akin? Kasi hindi forget mo. Alam ko kung saan nagagaling yan, mga kapatid. Alam ko ang hinanakit mo. Pinagdaanan natin yan lahat. Lahat tayo nasaktan, lahat tayo na-scam, lahat tayo naloko, lahat tayo na-rape. We all have been there. We all have been there. Pero you don't need to stay there. Hindi mo kailangan stay dyan. Lahat tayo nanggaling dyan. Lahat po tayo biktima. Lahat po tayo nasaktan, lahat po tayo niloko, pero hindi mo kailangan manatili dyan. Hindi mo kailangan manatili dyan. Dahil ang sinasabi dito, forgiveness may not change your past, but it can change your future. You agree? Amen. Amen. Kaya nga sabi dito sa verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. Kaya mga kapatid, alisin natin yung mga bitterness, anger. Palitan na natin ito. Yan. Colossians 3:12. Therefore, as God chosen people, holy and dirty love, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Amen? Amen. God called us to love one another. God called us to forgive one another. Mahalin natin yung mga taong may galit sa atin. And God said, pray those who persecute you. Alam niyo mga kapatid, can you imagine a world, a mundo, full of forgiveness, punong-puno ng pagpapatawad, at lahat tayo
ay in great harmony, nagkakaisa. Gusto niyo bang maranasan yan? Amen? Amen. Wala akong marinig. Amen? Amen. Ayan. So, tignan natin sa Psalms 133:1-3. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Is it like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes? It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestowed his blessings, even life forever. Amen? Ano ang sinasabi dito mga kapatid? Sinasabi dito sa verse na to, it's wonderful to see kung lahat tayo ay nagkakaisa. The scripture said, kung lahat tayo nagkakasundo, lahat tayo hindi nag-aaway-away, the blessing will flow. Amen? Ang blessing dumadaloy kapag tayo ay hindi nag-aaway-away. Sino sa inyong gustong dumaloy ang blessings? Amen. 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 Tawarin mo na. Huwag mo nang awayin. Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Amen. Amen. Natutuwa ako mga kapatid kapag tayo ay nagbabasa. Natutuwa ako mga kapatid kapag tayo ay nagbabasa ng Bible. Hindi lang basa. Yung iniintindi mo ang nababasa mo sa Bible. Parang kahapon kagabi, na-share ni Sister Annie na nagbabasa daw siya ng Bible. At ang nabasa niya is, the truth will set you free. The truth will set you free. Tignan natin sa Luke 6:27-28. But I tell you who hear me, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Amen. Amen. Do you follow? Mga kapatid. The truth will set you free. Ganyan na ba si Sister Annie? Marami sa atin, pray lang ba? Ang bilis kung mag-pray, pag-pray lang. Mabilis tayo mag-pray sa kaaway natin. Amen? Pero ano yung pag-pray mo? Pag-pray mo na madapa siya. Pag-pray mo na no. Genuinely, we need to pray sa ating enemy. Kasi pag genuine yung heart mo, you are connected with God. At pag connected ka, forgiveness is possible. Amen? Amen, Amen. 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 Yan. Amen. So forgiveness is possible. Tanong ko mga kapatid. Sino na dito sa atin ang nakatanggap ng gift? Kita niya. Lahat. Sino na dito ang nakapagbigay ng gift? Lahat. Alam ko lahat tayo nakaranas na ng pag na-receive mo yung gift, ano yung feeling mo? Di ba ang saya? Pag nagbigay ka ng gift, syempre minsan problema kasi baka wala kang pera. What if wala kang pera, di ba? Problemado ka. Pero this time, ang gift na tinutukoy ko, yes, hindi literal na regalo. It's forgiveness.
Ngayon ba na-receive mo yung Word of God? Nakapagpatawad ka na ba? Kaya mo na bang magpatawad? 3 years, 5 years? Tagal na yun. Ano na? Yan na. Diba? Ang saya. Ang saya magpatawad. Amen? Amen. Ayan. Sabi nga dito, forgiving is forgiving. Yung forgiveness, mga kapatid, napakasaya pag yung gift na ibibigay mo is yung pagpapatawad. Napakasaya. Forgiving is forgiven. Forgive them, even if they never apologize. Forgive them, even if they refuse to see the hurt they caused. Forgive them, even if they continue to deny their wrongdoings. Forgive them, even if they never acknowledge your perspective. Forgive them, even if they never express regret for their action. Forgive them, even if they persist and misunderstanding your intention. Forgive them, even if they return and aware of the tears and pain you quietly endure. Amen? Kasi, sabi dito, forgive them because forgiving is a gift you give to those who hurt you and to yourself. A peace of mind that liberates you and allows you to move forward with grace. Forgive because God has forgiven you. Glory to God, mga kapatid. I want everyone to stand up. Gusto ko lahat tayo, open your mouth, mga kapatid. Open your mouth. Kung ngayon convict ka, kung ngayon tinouch ka ni Lord to forgive, let's pray, mga kapatid. Ibigay mo, isalita mo yung nandiyan sa puso mo na gusto marinig ni Lord. Yes, everybody, yes, Lord. Hallelujah, Father good Lord. Napakabuti mo, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa salita mo. Lord, of forgiveness, Father God. Thank you for everything, Father God. We pray, Father God, Lord, na receive namin itong word mo, Father God. Thank you, Father God, Lord. And ngayon pa lang, na-forgive na namin, Father God, Lord. Yung mga tao na nakasakit sa amin, Father God, Lord. Yung mga tao na nag-relate sa amin, Father God, Lord. Thank you, Father God, Lord. Thank you sa buhay na meron kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Ayan. All glory belongs to God po, mga kapatid. Thank you.